Huwag matigas ang ulo mo, ang arte-arte mo. Paglalakad lang yan, dalian mo! Scarlett, ba't sinisigawan mo ang bata? Paano siyang gaganahan kung ganyan na Lola! Mama? Ayokong mawala na hindi ako nakakasiguro na maayos ang lagay ng apo ko. 5% kay Scarlett, 5% kay Jonas, 90% at lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa apo ko kay Catherine. Mama, si Jonas ang unang napaikot sa atin ni Isabel. Paano kung bilugin lang ni Isabel yung ulo niya? Sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin, sa kanya ko lang pwede ipagkatiwala maging ang buhay ko. Scarlett, sa tingin mo madali itong ginagawa ko? Mas pabor pa nga sa akin kung aalis ka eh. Sige, Loyas! Eh, ayaw mo naman palang umalis. Ang dami mo pang arte. Akala mo nakalimutan ko yung ginawa mo? Sa lahat ng gagawin mo sa akin, doble ang ganti ko. Kayo dito. Gawin niyo ito. Maya. Anak, aalis muna si nanay, ha? Pero huwag kang mag-alala, nandito naman si Lola Matilda mo. Isabel. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Kailangan kong tanggapin ang realidad na hindi talaga akong ina ni Catherine. Seryoso ka ba, Isabel? Hindi na natin iaakyat sa Supreme Court ang kaso mo? Pasensya na po kayo, attorney, kung nasayang lang yung oras sa kapagod niyo. Kung noon pa man, sinuho ko na yung laban at tinanggap ko na akong nasa mali. Hindi ka dapat mag-sorry. Una sa lahat, nanay ka. At ginawa mo ang lahat ng gagawin ng isang ina na nawala ng anak. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi naman dugo lang ang sukatan ng pagiging ina. Basta masaya ka lang sa desisyon mo, ha? Kasi ako, hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang sarili ko na wala akong ginawa nung kinuha ng kaibigan ko si Joshua sa akin. Siya si Joy ang pinadala ng agency na nirefer mo.
Siya ang yayang tututok kay Catherine habang magkasama sila ni Isabel. Ang laki talaga ng improvement ni Catherine dahil sa'yo. Kitang-kita ko kasi kung paano malagaan yung bata. Good morning po, ma'am. Mama, parang duda naman ako sa itsura ng yaya na yan. Mukhang hindi gagawa na maganda. Ano ka ba, Scarlett? Napakabilis mong humusga. Maayos naman ang papeles niya. Pero kung talagang ayaw mo, di palitan. Kasi naman lumaki sa akin yung bata ng 6 na taon. Kapag natutunan niyo na kung paano kunin ang loob niya, balang araw, makakalimutan niya na rin na ako ang nanay niya. Okay na yan, Mama. Kasi kung papalitan mo, mas lalo lang tatagal. Umaaligid na si Isabel kay Catherine ngayon. Alam mo, nagsisisi naman na si Isabel sa mga nagawa niya. Tsaka bigyan naman natin siya ng second chance doon sa kahilingan niya. I'm sorry, alam ko, mahirap sa ito. Lalo pat sobra mong minahal yung bata. Okay lang. Hinahanda ko lang yung sarili ko. Isabel, hindi naman porket hindi na ikaw yung kilalaning ina ng bata, hindi ka na pwedeng maging parte ng buhay niya. Kapag naging maayos na ang lahat, pwede natin ayusin yung relasyon natin dalawa. Pero alam mo, dahil kay Isabel, katabi ko si Catherine natulog kagabi. Ay, naku, yun ang pinakamasarap kong tulog sa mahabang panahon. Parang nawala lahat yung sakit ng katawan ko. Ang gaan-gaan ng katawan ko. Mama, masaya po ako para sa inyo. Pero hirap lang talaga ako magtiwala kay Isabel. Tuwing nakikita ko siya, naaalala ko na siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Kung bakit wala na si Javier. Hindi ko alam kung kaya ko. Isabel, mas makakaya mo. Kasi kapag nagpakasal na tayo, magiging parte ka ng pamilya ko. Mas pwede mo makita si Catherine. Mas makakasama mo siya. Bilang tita Isabel niya. Jonas, mag-CR muna ako. Sige. Kukunin ko lang yung lab test ni Maya. Tapos, hindi tayo magkita ulit. Ano ba? Ang laki-laki ng ulo, ipaharang-harang ka! O bakit ayaw mo pang tumayo? Nagdadrama ka. So, anong gusto mong gawin ko? Tawagan ko si Mama at saka si Jonas para makita yung pag-inarte mo? Sandali at tatawagan ko? Hindi, wag na. Scarlett, ayoko lang ng gulo. Kasi nga, di ba ang gusto mo drama? Yung inaapi ka, pabida. Pwede ba hindi ka naman artista, tigilan mo yan? At saka ano tong narinig ko? Na tinabihan mo si Catherine sa pagtulog niya. Kapal naman ang mukha mo. Tinutulungan ko lang si Ma'am Matilda na mapalapit yung loob ni Catherine sa kanya. Talaga lang, ha? Alam mo, kilalang kilala kita eh. Ambisyosa ka. If I know, ang gusto mong makuha yung loob ni Mama, kagaya ng ginawa mo kay Jonas. Diba? Kapal na mukha mo, di ka nahiya sa balat mo. Itong ipasok mo sa kokote mo. Hindi ka parte ng pamilya. Hindi mo anak si Catherine, kaya huwag kang aasta na para merkado ang apelido mo. Kung gusto mo yaya, try mo. Bagay sa'yo. Scarlett, alam ko naman. Huwag mo na akong dramahan. Wala akong panahon. Isabel? Halika na. Baka hinahanap ka na ni Maya. Okay ka lang ba? Isabel, sorry kung may nasabi man ako na hindi mo nagustuhan.
Pero alam mo naman kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo, di ba? Gusto ko maging parte ka ng pamilya namin. O, edi, kung gusto mo, pwede naman tayo magkaroon ng sarili nating pamilya. Magkaroon tayo ng sarili nating anak. Hindi ka parte ng pamilya. Hindi mo anak si Catherine, kaya huwag kang aasta na para merkado ang apelido mo. Jonas, salamat ha. At hindi ka bumibitaw sa akin. Pero ngayon kasi, si Maya, si Catherine muna yung nasa isip ko. At sa napipintong paghihiwalay namin. At sa mga iiwan ko sa kanyang mga masasayang alaala. At sa pagtulong sa inyo para mapalapit si Catherine sa pamilya niyo. Oh, tignan mo to. Oh, di ba? Magkamukha kayong tatlo eh. Oh, tingnan tatay mo. Oo nga, anak. O, tingnan mo nga, Hindi talaga mapagkakaila na merkado ka. Tingnan mo, pares kayo ng mata, ng ilong, ng bibig. Pero, para po sa akin, salvation pa din po ako. Sa isip at sa puso. Alam mo, anak, napakaswerte mong bata. Kasi, yung ibang bata nga dyan, wala silang pamilya. Eh, ikaw nga, dala-dalawa. O pag yung isa nawala, meron pa natira. Kung ako po dapat ang papapiliin, salvation na lang po ako. Para po pareho tayo. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Mahalaga. At tatandaan mo to, ha? Anak, alam ko kung gaano mo ako kamahal. Dahil nararamdaman ko yun. At yun yung nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Pero kasi, pamilya mo rin sina Mami Scarlett mo, sila Lola Matilda, si Tito Jonas mo. Gusto rin nila maramdaman yung pagmamahal na yun. At gusto rin nila ipadama sa'yo kung gaano kanila kamahal. Kung yun po ang gusto nyo, susubukan ko po, Nay. Mahirap lang po, Nay. Kasi hindi naman po sila ikaw. Isabel, salamat naman at tumupad ka sa usapan. Alam ko po, nasaktan po kayo sa pagtangay ko kay Catherine po. Sana nga po rin po, patawarin niyo po ako sa pagkawala ni Javier. Hindi po siya maaaksidente kung hindi dahil sa ginawa ko. Hindi biro ang sakit na pinagdaanan ko bilang ina nung mawala si Javier. Pero ngayon, nakikita kong inilalapit mo ako sa alaala ng anak ko para mo siyang ibinabalik muli sa akin. At nang dahil dyan, pinapatawad kita. Salamat po. Scarlett, sana naman, malaki na ang puso mo sa pagpapatawad kay Isabel. Pinapatawad na kita, Isabel. Ayoko na rin naman magkimkim ng galit sa'yo. Total, nasa akin na yung anak ko.
Maraming salamat, Scarlett. Sana lang hindi ka nasisira sa usapan natin kagaya ng dati. Sana talaga ipaubaya mo na sa akin si Catherine. Hello? Hello? Bakit ang tagal niyo sagutin yung telepono? Ano ba? Aba, wala akong pakialam kung sumisyesta kayo dyan. Ang sa akin, huwag kayong tutulog-tulog dahil ako sumitsempo lang ako dito, ha? Siguraduhin ninyo na kapag ako tumawag sa inyo, handa kayo para kunin tong bata, ha? Sige, sige. Tebale na. Mukhang sulit naman kami sa'yo, Ine. Malaki-laki rin yung makukuha namin sa pamilya mo. Ma'am, dumaan po pala yung doktor ni Catherine kanina. Ang sabi niya, pwede na daw pong mag-therapy yung bata sa bahay. Kaya pwede na daw po siyang ma-discharge bukas. Finally! Ayoko na makakita ng ospital. Please lang. Salamat sa Diyos. Ma'am Matilda, pwede po ba akong dumalaw kahit sa bahay? Oo naman. Hanggat hindi na sasanay ang bata na mahiwalay sa iyo, anytime pwede ka pumunta sa bahay. Mama, mayroon ako naisip. Kung magtutuloy ng therapy si Catherine, bakit hindi kaya tayo magbakasyon? Baka makatulong sa kanyang change of environment. Tama ka, Scarlett. Hindi lang naman para kay Catherine yung bakasyon na yan, kundi para sa ating lahat. Itong mga nakarang araw, very stressful. I agree with you, Mama. Kaya tatawagan ko yung rest house natin para makapaghanda naman sila. Yes. At bago ka pa malungkot dyan, Isabel, isasama ka namin sa bakasyon. Talaga, maraming salamat. At siguro, ito na rin yung tamang panahon para mailapit mo ako kay Catherine. Naaasahan kaya kita doon? Oo naman. Ang malayo ang pupuntahan natin. Ang dami nating dala. Hindi po. Ilang araw lang naman po. Kasi po, sasama po ako kay ni Ma'am Matilda sa kay ni Catherine po sa bakasyon nila. Catherine. Yan yan dapat itawag mo sa kanya. Hindi na Maya. Kailangan ko na nga pang sanayin mo sarili ko eh. Hindi ko po masabi. Pero baka ito na po yung huling pagkakataon na makikita ko po yung anak ko. Nay, sasama ka po? Oo, anak. Kaya magpasalamat ka kay Mami Scarlett mo sa kay Lola Matilda mo kasi pumayag silang sumama ko. Salamat po, Lola. Salamat po, Mami. Sobrang saya ko po ngayon. Mabuti naman. Wala na ba kayo naiwan na gamit? Isabel, kanino ko ba sasabihin yan? Sa amin siya sasabay ni Catherine para magkakasama kami sa biyahe. Magkaroon pa kami ng bonding. Di ba, Ma'am? Talaga po? Gusto mo yan? Yay! O, tita, mukhang magkakaubusan tayo ng kwentuhan, ah. Ay, pinaghandaan ko na yan. Oh, na, let's go! Oh, Tara na. Sa cover na lang tayo magkita, ah. Okay, sige. See you. Bye-bye po! So, ipalagay na ng gamit, ha? Bye-bye! Bye-bye!
Mami Scarlett mo. Mami Scarlett, malayo po ba yung pupuntahan natin? Sa malayong malayo. Nakapunta ka na ba sa Baguio? Hindi pa po. Doon tayo pupunta. Yay! Halika na. Una na. Halika dito. Dahan-dahan na. Dahan-dahan. Masaya ka? Opo. Dahan-dahan na. Dahan lang ha? Masakit pa? Hindi na po ng konti. Jonas, pwede ba ako magtanong? Ano ho yun, tita? May namamagitan ba sa inyo na Isabel? Kaya ko lang naman naitanong. Kasi nagkasundo na kami. Nila Isabel, ganun din naman si Scarlett. Nagkaliwanagan na kami. Wala nang problema. At kaya ko lang naman naitanong sa'yo, bilang ina mo na rin, wala naman akong tutol. Naintindihan ko. Masaya ka? Ano yan? Ano yan? Ano nangyari? Ano nangyari? Bata lang kailangan namin! Scarlett! Isabel! Bumaba ka na! Ano kailangan nila? Ano kailangan nila? Bitawan si Catherine! Ano kailangan nila? Ano gagawin natin? Anong gagawin? Simple lang. Ibigay niyo yung bata, aalis kami, hintayin niyo ang tawag namin. Basta-basta na lang niyang binigay si Catherine nung hingin sa kanya. Hindi totoo yun. Sa pilitan nilang kinuha sa akin yung anak ko. Alam mo yun, saksi ka doon. Alam mo, kung ako lang may hawak sana kay Catherine, hindi siya mawawala. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko ibibigay. Ikaw, wala ka kasing kwenta. Ikaw may Scarlett, bakit Scarlett! wala yung anak ko? Wala yan! Babaya ka kasi pabaya ka!